Kasunod po ng pagsuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos sa excise tax para sa LPG at kerosene, pag-uusapan bukas kung ipatutupad din ang suspensyon para sa diesel at sa gasolina. At simula naman po bukas magkakaroon ng rollback sa produktong petrolyo. Saksi si Ivan Mayrina. Gagamitin na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapangyarihang nakasaad sa RA 12316 na nagbibigay sa kanya ng emergency powers para bawasan o suspindihin ang fuel excise tax. Ayon sa Pangulo, suspendido muna ang excise tax sa LPG at kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36, how much is this? 336. 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG. Halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Sa ngayon, nasa 154 pesos hanggang 177 pesos ang presyo ng kerosene kada litro sa Metro Manila. Ang LPG, nasa mahigit 1,100 pesos hanggang mahigit 1,600 pesos kada 11 kilogram na tangke. Pero ang ipinapanawagan ng ilang transport group na tanggalin ang excise tax sa diesel at gasolina. Pag-uusapan pa bukas ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Marami raw kasi kailangan sa alang-alang sa mga desisyong pagbabawas sa buwis sa petrolyo. Masusi rin pinag-aaralan ang mga panawagang tanggalin ng value-added tax o VAT na 12% sa umiiral na presyo ng petrolyo. Ayon sa Pangulo, ang pondo mula sa VAT magagamit para tulungan ang iba't ibang sektor. If we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Hindi pwedeng yun lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers lang ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. Kahapon inanunsyo rin ng Pangulo ang rollback sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ang unang rollback mula na magsimula ang giyera sa Middle East. Mahigit 20 piso kada litro sa diesel, mahigit 4 piso sa gasolina at mahigit 8 piso kada litro sa kerosene. Mas malaki pa ang rollback ng ilang oil company, pero meron ding 10 to 13 pesos lang ang projection, gaya ng Insular Oil na nagsusupply sa ilang independent gas stations. Yung mga companies kasi, of course, they have their own computation, depende sa purchase period nila at saka sa negotiation nila with their suppliers. Hindi rin sapat ang inaasahang rollback ngayong linggo para maabura ang epekto ng sunod-sunod na oil price hike. 48 pesos hanggang mahigit 65 pesos kada litro ang diesel noong huling linggo ng Pebrero bago maramdaman sa bansa ang epekto ng giyera. Ngayon, naglalaro na ito sa 120 pesos hanggang mahigit 160 pesos kada litro. Hindi pa na sapat yan. Pero yung triple na yung presyo. Sapat ba yung 10 piso? Walang mangyari dyan. 50 na on. Posible rin magmahal pa ang langis sa susunod na linggo matapos bahagyang tumaas ang bentahan ng langis sa world market. Kasunod yan ang utos si US President Donald Trump na harangan ng US Navy ang Strait of Hormuz. Maaasahan natin na ang magiging reaksyon ng merkado dito ay magtataasan na naman ang presyo ng petrolyo. At nakikita na nga natin yan. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.